na kung sinong pagpapalain ni Lord. Mukhang pinatunayan mo ngayon sa Panginoon. Amen. Na hindi ka kayang pigilan ng bagyo. Praise God. So may signal number, super number. So ibig sabihin, mas mahigit yung pananampalataya mo kaysa anumang signal ng bagyo ngayon. Amen? Praise God. And those who are not able to make it, so they are joining us in live stream. Hindi ko naman sinasabi na mahina ang pananampalataya ninyo. No? Hindi ko naman sinasabi at kinokonsensya ko kayo. Kasi tumigil na ang ulan, pwede pa naman kayong humabol kasi meron pa tayong gawain mamaya. Okay, mamaya 4:30. Okay, so praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga leaders. Kaya ako, ini-encourage ko po ang bawat isa. Ano pa man ako, akala ko malamig. Di ba? Kanina kasi nilalamig ako doon sa pag-ano sa bahay. So, anyway, tiising ko na lang. Ayan. So, yun, yung mga takeaways. Kaya, I encourage you every time there is a mentoring, there is a national conference, campus revolution, women's conference, men's conference. No, I encourage you to attend because there is a new level and the highest level of impartation during those conferences. Kasi the spiritual father ng G12 and all the generals in the vision are imparting, not just teaching, but imparting in the Spirit para po madapuan tayo at matanggap natin and something will going to happen in our lives. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Actually, di ba may bagyo pero parang hindi naman natin siya in-invite, hindi natin siya pinansin, kaya wala siya. Alam niyo, pabago-bago ang sitwasyon, pabago-bago ang mundo, tingnan mo yung katabi mo, nagbago rin ba yan? Alam niyo, sa science, bilis na sagot, no? Ayan. Sa science, di ba, ito yung katotohanan, yung scientific. Dati, ang akala nila ang mundo ay flat. Diba? Alam niyo yan, di ba? Pero later on, dun sa may naglakbay, sa paglalakbay, na-discover nila na ang mundo ay hindi flat, na ang mundo ay bilog. So, ibig sabihin, may mga katotohanan dati na totoo, pero dahil sa pag-aaral, dahil sa pag-discover, hindi pala totoo. So in this world, nothing is permanent. Only God and His Word. Walang permanente sa mundong ito. May pagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Diba, last year, sexy yan. Pero ngayon, mas sexy. Kayo talaga no? Di ba? Last month, may goal yan na gustong magpapayat. Pero mas nadagdagan ng timbang. Baliktad. Di ba? Tingnan mo, last month, kulot yan. Ngayon, straight na naman ng buhok. Hello? Tingnan mo, last year, binata yan, dalaga yan. Ngayon, may asawa na. So, nothing in this world is permanent except God and His Word. So kung hindi permanente lahat ng mga bagay dito sa mundo, hindi tayo dapat umasa doon. Hindi natin dapat ituon ang lahat ng ating kaisipan, ng ating puso, ang ating galaw doon sa mga bagay na panandalian lamang. Dapat ituon natin ang ating pananaw, ang ating puso, ang ating mga galaw doon sa mga bagay na nagtatagal. Doon sa mga bagay na hindi lang pakinabang sa mundong ito, kundi yung may pakinabang doon sa pangwalang hanggan na buhay na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang title po natin ngayon, Unchanging in a Changing World. Yan po yung title natin. Unchanging in a Changing World. So, ito yung mga dapat hindi mabago kahit nagbabago ang mundo. Di ba? May boyfriend ka, may girlfriend ka, mukhang nanlamig na. Di ba? Nagbago ka na kasi. Di ba? Ay, mga ganon. Tama ba? Hello? Nung dati, nililigawan, todo. Di ba? Pero nung sila na, lumamig na, pare. Parang nung ka-encounter mo sa Panginoon, napakainit mo. Ang bawat humawak sa'yo, napapaso, nagliliyab din. The day of your encounter, when you encounter the Lord, you are so desperate and you are so hungry that
That desire is so overwhelming na gusto nating makapag-pray. Gusto natin everyday Sunday. Gusto natin everyday may cell group. Gusto natin everyday may gawain. Hello? Pero nung dumating yung konting problema, konting challenge, abay, kaya pa. Di ba? Nung nadagdagan ng weight, abay, hindi na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, aha. Tama kasi, di ba? Yung 20 kilong bigas, hindi naman nangyari. Parang yung bagyo, malakas ang hangin ngayon, bukas, wala na. Sisikat na ang araw. Tama? May kausap ako, sabi niya, isang batang parang newlyweds, wala siya dito, pero we're able to talk with this young father. Sabi ko, nasaan yung asawa mo? Ba't di mo isama sa church? Sabi niya, Pastor, di mo maintindihan yun. Parang bagyo eh. Tapos hindi pa natapos yung bagyo. Kasi yung bagyo, di ba, pa iba-iba direction. Di ba? Tapos hindi pa, parang araw-araw, Pastor, may regla eh. Sabi niya. Yung bang hindi mo maintindihan. Hindi mo alam kung kailan mo sasakyan. Di ba? Parang ganon. Pwede ba tingnan ng katabi mo, buti na lang hindi ka ganon. Hello? Diba, yung pamasahe, dati, ganito lang. Ngayon, mahal na. Yung sa taxi, plug down, dati, mura lang. Ngayon, ganito na. Tama? Lahat nagbago na. Yung height mo na lang ang hindi. Dinadaan sa heels, di ba? Para medyo tumangkad ng konti. Pero, pag wala na yung heels, back to original. So yun yung mga bagay na katotohanan na hindi natin pwedeng ikaila at gusto kong ilapat ito sa buhay nating spiritual. Kasi baka dahil nagbabago ang ikot at ang galaw, ang trend ng generation na to, baka mabago na itong mga bagay na hindi dapat nababago. Mabago na lahat, wag lang to. Hindi ko alam kung matatapos ko itong preaching ito, baka may part 2, pero gusto kong i-preach ito ngayon kasi alam ko, dapat maintindihan natin na hindi mababago to. Why should not change in a Christian, what should not change? Lumabo na yata yung mata ko, wait lang. Ayun, salamin ko. Pakilagay mo nga bro, meron ka ba? Papalit na yata ito. Ano yung sa buhay natin mga Kristiyano na dapat hindi mabago kahit nagbabago yung mundong ating ginagalawan? O yan, tinagalog ko na. Okay. So, pwede mo bang harapin yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, dapat itong mga bagay na to nasa iyo pa rin kahit nandito ka sa pabago-bagong mundo. So maliwanag, magbago na lahat, wag lang to. Amen po ba? Ano pong sabi ng Hebrews 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So dahil tinanggap po natin si Jesus Christ sa buhay natin, hindi siya nagbabago, siya'y mapagmahal, siya'y nagliligtas, siya'y nagpapatawad, siya'y nagko-comfort, siya'y nagpapagaling, siya'y nagpo-provide. So hindi po nagbabago yon. So dahil tinanggap natin si Jesus, ang dapat na bago sa atin yung ating mga lumang pagkatao, pero dahil si Kristo ay nasa atin, dapat mananatili ang pagbabago. I'm not talking about dati kang maitim, nagluta tayong ka, pumuti ka. Di ba? Pag tinigil mo yan, iitim ka rin kasi bakit? Hindi ka talaga puti. Pastor, lakas magbasag na yan. Di ba? Kahit ilang beses mong pakulay yung buhok mo, kahit anong kulay, babalik pa rin sa black. Kasi bakit? Hindi ka kano. Hindi kasi pinag-uusapan natin yung temporary, di ba? So temporary, mababago talaga yun. Babalik talaga yun dun sa
doon sa kulay. Di ba? Kahit anong turok mong glutathione, dahil ang nanay mo talaga, maitim din, kayo manggi, di ba? Hoy! Di ba, Noipi? Meron ba kayong nakitang Pinoy na sobrang puti? Hindi, Chinese yun. Tama. Mukhang tumatawa kayo, pero parang, hindi ko sinasabing bawal magpakulay ng buhok, ha? Baka mamaya, di ba? Mahirap talaga magpakulay pag kalbo ka. Wala kang ano doon, di ba? So ito, ang Panginoong nating Jesus, sa yung noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago. Tao, pwedeng magbago, si Jesus hindi magbabago. Yung pag-ibig niya, yung pagtanggap niya sa atin, yung pagmamahal, hindi nagbabago yon. Dahil si Kristo nasa atin, yung pagbabago, dapat nasa atin din. Ang mga bagay na dapat mabago sa atin ay yung masama na nakaugalian at dala pa natin. Pero yung mga mabubuting bagay, dapat hindi yun matanggal, dapat hindi yun mabago, kundi yun ang manatili. Huwag mong papanatiliin sa puso mo yung sama ng loob, walang maidudulot yan na mabuti sa iyo. Pag nag-alaga ka ng sama ng loob, aani ka ng sama ng loob. Kasi sabi ng Bible, what you sow, you will reap. So kung anong tinanim natin, yun ang ating aanihin. Kaya huwag tayong mag-conform sa pattern ng mundong ito, bagkus tayo mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mabago ang ating kaisipan para maintindihan natin yung perpektong kalooban ng Diyos sa atin. The good, pleasing, and perfect will of God in our lives. That's what Romans chapter 12 verse 2 says. Do not conform any longer. Hindi na tayo dapat makiayon, makisabay sa anumang trend na nakakapagpabigay ng puwang na makapasok ang kasalanan sa buhay natin. Dapat hindi na ganon. But let God's Word transform our mind so that we can understand God's will is good, pleasing, and perfect. Amen po ba? So now, unchanging in a changing world, number one, anong dapat hindi mabago? Dapat yung pananampalataya natin sa Diyos hindi nababago. Ang mundo po, ang paniniwala pwedeng mabago. Kagaya nga sabi ko kanina, dati kala ang mundo ay flat, pero bilog pala. So nabago yun. Pero yung tayo mga Kristiyano, dapat yung ating pananampalataya sa Diyos hindi nababago. Kasi ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ating nararamdaman. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa uso. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa pabago-bagong mundong ito. Ang ating pananampalataya dapat ay nakatuon, nakadugtong, at nakaharap sa Panginoong Hesus lamang. Kasi bakit? Kung ang pananampalataya natin ay dito lang sa mundong ito, sabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakawawa. Why? Jesus did not just die to save us or to heal us, but also to give us eternal life. Yun po yung dapat na maintindihan natin. Kaya, sa mundong ito, maraming mga, for example, ngayon, di ba, ang dami pong nanalangin ngayon. Ang daming nag-ayos ng bubong. Ang daming namalengke sa grocery. Ang daming nag-panic buying sa Baguio. Tingnan mo yung katabi mo, isa ka ba doon? Kamo. Sabi ng iba, ako panic lang, walang buying. Hello? Ang dami talaga. Tama? So, yung pananampalataya natin, dapat hindi nababago kasi hindi nagbabago ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Akala natin nagbabago ang Diyos, hindi, tayo lang minsan. Yung pananaw natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon, kasi yung ating pananampalataya ay nakadepende kung gaano natin siya kakilala. At nagsisimula ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Every time we hear the Word of God, the faith arise. Habang nakikinig, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung pananampalataya
umuusbong, nagsisimula, lumalaki sa atin. Nadidevelop. Sabi mo sa katabi mo, nadidevelop. Ibig sabihin, every time we hear the Word of God, we hear the Word of God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. So every time we hear the Word of God, there is a possibility and there is a great tendency, and the reality is faith will come upon you, will come upon us. So yan yung dapat hindi mabago. May bagyo ka ng problema, may pagsubok ka sa finances, sa trabaho, sa negosyo, sa love life, sa pamilya, sakit, karamdaman, ano pa mang bagay, temporary lang yun. Every miraculous starts with faith. The Bible says, Jesus said, if you can believe, you can receive. Nothing is impossible to those who believe. So, whatever impossible situation, hard situation, circumstances of your life, if you have unchanging faith, that faith will change the atmosphere. And there is faith. When there is the atmosphere of hope, faith will arise. When there is a proclamation and the preaching of the gospel of Jesus Christ, then miracles is possible. I'm always declaring this. Faith is the touch point of every miracle that could ever happen in a person's life. Sabi natin, faith is the touch point of every miracles in my life. Isa pa, faith is the touch point of every miracles in my life. Isa pa, yung may declaration, taas mo yung kamay mo. Faith is the touch point of every miracle that will happen in my life. If you have faith, come on, give the Lord the best clap of praise. 1 Corinthians 16:13 says, be on your guard. Stand firm in your faith. Be courageous and be strong. Be on our guard. Ibig sabihin, there should be an awareness. Because there is a world that is so fast, pabago-bago, yung trend, yung deception, yung galaw, yung pag-iisip, at yung ino-offer ng mundong ito. Kaya dapat we should guard ourselves and stand firm. Ibig sabihin, tayo ay tumindig, tayo ay lumakad ng may katatagan sa ating pananampalataya. Yung pananampalataya, yung daring faith, yung audacious kind of faith, ibig sabihin yung mapangahas na klase ng pananampalataya, yung kahit wala ka pang nakikita sa pisikal mong mata, pero kumbinsido ang puso mo na dahil sinabi ng Diyos, sinabi niya, mangyayari, yun pa rin ang pinanghahawakan. Yun yung faith. Can you still believe that God can heal you? Kaya mo pa rin bang paniwalaan na ang Diyos ay nagpapagaling? Kaya mo pa rin bang paniwalaan na ang Diyos ang magpo-provide? Kaya mo pa rin bang paniwalaan na ang Diyos ay nagliligtas? At kayang gumawa ng himala? Dadalhin tayo sa isang sitwasyon na para pakita ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya, mararanasan natin ang galaw at kilos ng Panginoon.
Because what pleases God is not our work. What pleases God is not our deeds. What pleases God is our faith. Amen? It is impossible. The Bible says it is impossible to please God without faith. Amen? God honors our faith and faith honors God. Amen. So ito dapat ang hindi mawala sa ating mga mananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano, apektado na yung pananampalataya, lahat mahirap na. Tara, mag-serve tayo kay Lord. Paano kung mag-serve? May trabaho ako. Tara, mangarap tayo. Kayang gawin ni Lord yan, mga kapatid. Hirap, paano? Faith is the ability to see and to believe what these natural eyes cannot see. Amen? Our faith is not based on our five senses. Our faith should be beyond our five senses. Because most of the time, our five senses are the great evangelists of the enemy to inject doubt in the life of the believer. Ano yung five senses? Sight, smell, taste, hear. So sometimes, pag wala kang makain, bubulong ka lang, di ba? Tingnan mo, paano kayo anak ng Diyos niyan? Ang pagkain mo. O paano ka anak ng Diyos niyan? Yeah? Hello, are you listening? Pag nasaktan ka, paano? So, faith is beyond our senses. Faith, if you may call it, it is beyond our five senses. So, pang ilang senses siya? Basta faith siya. Amen? Sabi nila, faith is the sixth sense. Pero wala naman sa Bible yun, the sixth sense ang faith eh. But what I believe with all of my heart, faith is above and beyond our five senses. Because most of the time, those five senses are the great evangelists of the enemy to doubt what God can do in our life. But we will not going to allow that. Amen? Sabi mo sa akin, mabago na lahat, wag lang yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Yung miracle, parang isang, in just one snap of God's finger, miracle will going to take place. In just a fraction of a second, miracle can happen. Hello? Kaya, if we have faith, start to believe on the impossible. Start to believe on what God can do and can accomplish in your life. Kasi, malapit nang matapos yung 2025, baka paubos na rin ang faith mo. Hello? Kaya di ba nung last time nag-preach ako, we need to press on, we need to finish strong. But we cannot press on and we cannot finish strong if our faith is no longer working. Is no longer active. Is no longer activated. Sabi mo sa katabi mo, paki-activate mo naman, kapatid. It's time to activate. Voltes 5! Di ba? Oh, yung mga kabatch ko nandito, pero yung mga may edad na ani, ha? Hello? So we need to be on guard and we need to stand firm and we need to be courageous. Yung klase ng pananampalataya natin, hindi yung nagpapaduwag sa atin. Yung klase ng pananampalataya na nagtatagumpay, ito yung courageous kind of faith. Ito yung audacious kind of faith. Amen. Bago matapos ang mundong ito, kaya ang year na ito, di ba kailangan palaban pa rin yung pananampalataya mo? If Satan, if the enemy, if your situation is trying to suggest or to inject in your mind that
you will end up in this 2025 without experiencing the greatest breakthrough of your life, then rebuke it and confront it with a courageous kind of faith. Diba? Araw-araw kantahin mo, there will be breakthrough. Yeah. There will be breakthrough. Abay, siguro sa araw-araw ginakanta mo yan, magkakaroon ka talaga ng breakthrough. Patapos na nga, iba pa yung dinideclare mo. Dapat begin to declare what you believe. Don't declare what you don't want to happen in your life. Sometimes we are not aware. Minsan hindi tayo aware eh. Dideklara mo, wala kang pera, kaya tuloy ang pera, mailap sa'yo. Kaya inisip mo, makakapag-asawa pa kaya ako? Huwag mo i-declare yun, Lord, I believe may inilaan ka para sa akin. Hindi ako pangit para magmadali. Dahil alam mong may nakalaan sa'yo, hindi ka magmamadali at magkikita kayo sa garden sa presence ni Lord. Garden, may garden ba? Ang Garden of Eden? Garden means you are in the presence of God, serving the Lord. Mahirap yung makita mo wala sa presensya ng Diyos. Dadaling ka at ilalayo ka dun sa dilim. Dadaling ka lang sa dilim. Sabi mo sa tabi mo, tapangan mo. Wala akong nakitang naka-achieve ng matitinding bagay na kulang sa tapang. Imagine mo yung klase ng pananampalataya ni Joshua, pinatigil niya yung paglubog ng araw. Hello? There is a scientist, kinompute niya yung pag-orbit ng sun, na-discover niya bakit kulang. And then lahat ng libro, ancient books, binasa niya. Wala pa rin siyang nakitang kasagutan, pero nung binasa niya yung Bible, doon niya natuklasan ng sagot. Kasi nung panahon na nakikipaglaban sila Joshua, kapag palubog na ang araw, natatalo sila, kaya sabi niya, ikaw, huwag ka munang lumubog. At sumunod. That's the kind of audacious kind of faith. Hello? Jesus began to speak to the storm with authority. You can speak to your situation with authority, and according to your faith, it will going to happen. You cannot fake your faith because it is God who can detest if it is true or not. Minsan dadaanan mo lang talaga sa lakas ng loob at pagsunod sa kalooban niya. Hindi natin pwedeng sabihin, ako, may pananampalataya ako, pero hindi ka naglilingkod. Ay, nasaan ang pananampalataya doon? Nasaan ang justisya doon? Because we should live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. For we live by faith and not by sight. Ang mga tao at ang turo ng mundo, mabuhay tayo sa base sa ating nararamdaman. The believer walks by faith in God's promises. Tayo sa atin, di ba? Ano bang nararamdaman mo? No, you should walk according to the will of God. Not according to what you feel. Most of the time, what we feel is not reliable. Why? Because what Jeremiah says, above all else, the heart is the most deceptive. Ibig sabihin, huwag mong pagtiwalaan ang puso mo. Kasi bakit? Paiba-iba gusto niyan eh. E minsan, hindi mo nga maintindihan sarili mo eh. Tama? So, we should walk by faith beyond the six senses, not by sight. And not by feelings. But by the direction of God through His Word. Amen. Are we learning? May natututunan po ba tayo? Hebrews 10:23, I will be sharing some verses. Let us hold unswervingly to the hope that we profess. For we who promise to us is faithful. So ano pong sabi dito? Huwag po tayong manghina, huwag po tayong magsawa, at huwag tayong mawala ng pag-asa dun sa mga pangako
na binitawan ng Diyos dahil yung nangako ay matapat sa kanyang mga binitawang pangako. When God made a promise, He will going to fulfill it. Because He is God. He is not man. A man's promise, there is a possibility to be broken. But when God made a promise, automatically, 100% just wait upon the proper timing and season. And then, when the time is right, it will going to manifest and happen to you. Minsan nakala natin wala eh. Kaya yung senior kanina, yung take away ni RJ, di ba? Yung power of saying yes and the power of saying no. Di ba? Sometimes akala natin yung no ni Lord, akala natin yung rejection eh. Hindi pala, redirection pala yun. It's part of the waiting process na para mas lalo tayong maging matatag at umasa, tayo ay molde ng Panginoon na hindi lahat ng bagay ay instant. May mabilis. May mga kailangang proseso na tayo dapat pagdaanan para sa ikalalago ng ating buhay pananampalataya. Amen po ba? Hindi dapat feelings ang nagkokontrol sa atin, kundi dapat ang salita ng Panginoon na siyang nag-uudyok, nagtutulak sa atin para maniwala at manampalataya sa kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. So makikita natin dyan, no, ang sino mang daw ang nananampalataya sa Panginoon, sila ay isang matatag na muog, na kahit ano pa mang dumating na yugyugan, lindol, shakening, hindi pa rin mabubuwal. Ganun po ang klase ng pananampalataya na kailangan na meron tayo. Because true faith gives us stability in a shaking world. Ito pong tunay na pananampalataya, ito po yung magbibigay ng katatagan, stabilidad dito sa mundong pabago-bago. Parang may kantang ganyan eh, no? Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoon, hindi dapat mawala yan. Amen? Sabihin mo, hindi dapat nawawala ang pananampalataya sa Diyos. Kasi nakita ko, pag simula nang nawala yung pananampalataya sa Diyos, simula nang nagwawala ang isang tao. Romans 1:17 says, the righteous will live by faith. Ang mga matuwid na hinugasan, tinubos ng banal na dugo ni Jesus ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Don't let our circumstances or our culture weaken our faith. Huwag nating hahayaan yung ating mga sitwasyon ang magpapahina sa ating mga pananampalataya. When the world doubts, the Christian believes. Kapag ang mga tao sa mundo ay nagda-doubt, natatakot, pero ang tunay na mananampalataya, maniniwala pa rin sa kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, ano dapat ang hindi nababago? Yung una, yung ating pananampalataya. Pangalawa, yung ating pag-ibig. Unchanging love for God. Dapat yung pag-ibig ni Kristo nasa atin, hindi nagbabago talaga yun. Dapat ganun din yung ating pag-ibig sa Panginoon. Because if we love God, we will love others. Amen po ba? So, in this, the kind of love, alam natin yung kinds of love, di ba?
Yung love to your parents, to your country, to your brothers, to your sister, a friend, and to your soon-to-be husband or wife. So, and then the agape kind of love. The unconditional kind of love. Yung hindi depende kung mabait ka, kaya kitang mahalin. Yung klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin na siya rin ang nais ng Diyos na ipadama natin at ibigay natin sa kapwa natin. Yun yung hindi nagmamaliw na klase ng pag-ibig, kundi yung pag-ibig na hindi nakabase sa nararamdaman, kundi yung pag-ibig na nakabase sa kung papaano pinadama, ibinigay, inihandog, iniaalay ng Diyos sa ating mga buhay. Bilang individual, kung bakit tayo po'y nandirito ngayon. Napakatagalog ko ngayon, no? May English bang nanonood? Diba? Pakitranslate nyo na lang kung may kasama kayo nanonood. Ayan. John chapter 13 verse 34 to 35. O bumawi naman yung mga English speaking. Ayan. A new command I give you, love one another. As I have loved you, you must love one another. So, what's new to this? A new command I give you. Because the first statement, ang sabi ng Panginoon, love yourself o love others as you love yourself. Ito, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. So yung una, mahalin mo ang kapwa mo kung gaano mo kamahal ang sarili mo. Pero ito, mahalin natin ang ating kapwa kung gaano sila kamahal ng Diyos. Sometimes, our love for others is based on condition. It's based on feelings. Kung mabait sila sa atin, madaling mahalin. Kapag pasaway, kapag ano, ang hirap mahalin yan, hayaan mo na yan. Pero ang pag-ibig ni Kristo, sabi ng Romans 5:8, Christ died for us while we are still sinners. So, ganoon ang sabi niya, mahalin mo kapwa mo kung gaano yung kamahal ni Lord. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo? Sabi mo, pinapanalangin ko na kaya kitang mahalin na kung gaano ka kamahal ng Diyos. Uy, kung katabi mo yung cross mo, hindi, wag mong personalin yan, ha? Baka mamaya, Hindi. Okay? Sabi nung, out of context ka, brother, ha? Okay. So the Christian love must remain unchanging because it reflects Christ's unchanging love for us. So ibig sabihin dapat yung pagmamahal nating mga mananampalataya, kahit ginawan ka pa na masama, kahit ano pa mang pinagsasabi, kahit ano pa mang mahalin natin kasi bakit yan ang utos ng Diyos. Imagine kung maapektuhan ka, mahirapan kang magpatawad, di ba? Ang sama ng loob mo. Pag nakikita mo, tuwang-tuwa siya, ikaw gusto mong maging. Di ba? Isipin mo na. Gusto mong maging butangero, butangera. Gusto mong magiganti. Pag nagpatawad ka, pag minahal mo yan, alam mo yun ang sabi ng Bible? Love covers multitude of sin. Ang pag-ibig po, kaya niyang takpan. Hindi para itago, kundi para mahalin. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, tingnan nyo, sabihin natin, above all. So ibig sabihin, higit sa lahat, di ba? Ibig sabihin, yun na yung una, hindi pangalawa yan, una yan. Di ba? Ganun ang sabi doon? Higit sa lahat, love each other deeply. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mahalin mo daw ako. Sabi nung iba, invite ko nga yung crush ko sa Sunday. Ganun pala dito. Di ba? Above all, love each other deeply. Because love covers over a multitude
of... It means it carries a deep truth about the power of love to heal, to forgive, and restore even in this broken world. Kaya sabi nito, above all, ibig sabihin, bago yung feelings natin, bago yung nasaktan na damdamin, ang isipin natin, mangibabaw yung pag-ibig kesa dun sa pagkakasala, kesa dun sa inis, kahit nakakainis. Anong ibig sabihin nun? Love forgives freely. It doesn't ignore sin, but respond with grace and forgiveness. Yan po ang ibig sabihin yan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, pag nagkasala ako sa'yo, patawarin mo ko in advance. Ganon ba yun? So, hindi natin kinukuble at hindi tinatago yung kasalanan. Instead of exposing faults, love covers them not to hide evil, but to heal the relationship. Ibig sabihin, hindi lang tayo after na ipagduldulan, nagkasala sa mali ka, ganito ginawa mo, ganyan. No, it's not about that. Love covers them not to hide the evil, but to lead or to heal the relationship. Di ba yun ang number one na nasisira yung relasyon. It's not about you make many faults than me. Mas marami kang ginawang kasalanan, mas marami kang mali, ako konti lang. Hindi yun Ang pinakamahalaga, ang ibig sabihin niyan, magpatawad, humingi ng tawad, kilalanin ang pagkakasala, magkapatawaran para magkaroon ng reconciliation, maayos ang relasyon. Baka mamaya, patapos sa tong 2025, may kinaiinisan ka pa. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman siguro ako, no? Proverbs 10:12 echo this truth. Hatred stir up conflict, but love covers over all wrongs. Pagsama ng loob, ang hahayaan mong ang silakbo ng iyong damdamin, ang dulot niyan ay hindi magandang relasyon at maapektuhan ang inyong pagiging magkaibigan, pagiging magka-churchmate, pagiging magkakumpare, kamag-anak, business partners, but let love cover over all wrongs. Pastor, nagkamali na siya. Yes. After madilyong pagkakamali, mangibabaw yung relasyon at pag-ibig ni Kristo. Jesus said, by this, people will know that you are really my disciple if you love one another. Sa pamamagitan ng pag-iibigan ng bawat mananampalataya, sa spiritual na pamilya, ang nagpapatunay na tunay nga na tayo ay alagad ni Kristo. Hindi ito dulot dapat nang nasaktan lamang na damdamin na kailangan itong gumaling, magamot sa pamamagitan ng pagpapatawad at paghihingi ng tawad. Dapat makita natin, kapatid, na mas mahalaga na hindi masira ang relasyon at hindi magtagumpay ang bugso ng damdamin, kundi yung pag-ibig ni Kristo na siyang ating tinanggap, na siyang sumasa atin. Kaya, kapag tayo ay merong ganong klase ng pakiramdam sa silakbo ng ating damdamin, pigilan mo muna hanggang sa mag-subside before you will going to say things because you will lose control. Kaya, kapag naging ganap ang ating pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa, ay siya lamang overflow, normal, kahit nagkamali. Alam mo, mahirap pagpatawad yung pinapatawad na kita, ha? Pero, dapat. Alam mo, pag nagpapatawad tayo, dapat ang basihan ng ating pagpapatawad, hindi yung damdaming nasaktan. Kasi si Jesus mismo ang may sabi,
It is impossible for a person not to be offended. So ibig sabihin, offense can happen. That's why when the disciple asked Jesus about how many times should I forgive my brothers? Anong sabi? 7 times? Paano pag sumobra? 77 times? So, it is a figure of speech. Hindi mo naman 7 tapos time is 77. No. Jesus is saying to the disciples, yung pagpapatawad ay walang hangganan. Hindi nagbibilang. Nakakailang ka na. Pumupuro ka na. Isa pa. Sana lang. Hindi yun ang tinuturo ng Bible sa pagpapatawad. Kasi bakit? Unforgiveness is just like you are drinking a poison and you are expecting someone to die. That is foolishness. Imagine, uminang ka ng lason, in-expect mo, ibang tao mamamatay. Kahibangan yun. Sino mamamatay? Yung uminom ng lason. So unforgiveness, it's just like we are storing up garbages in our heart. And one day, those garbages, mabaho yung pag na-imbak. Kaya minsan, ang sasakit magsalita kasi bakit? Yun ang laman. Garbage in, garbage out. Pastor, sinesegregate naman eh. Sa Baguio, di ba? Sa atin, di ba, sinesegregate yan. Kahit gano'n pa i-segregate, basura pa rin yan. Hindi yan itinatago sa aparador. Sino dito yung itinago mo sa aparador yung sinegregate mo naman yung basura? Nandito yung mga malalansa, sa tokador na isa. Tapos yung mga plastic, nilagay mo sa babang tokador. Hello? Tapos yung mga gulay na rita-ritaso na balat ng nilagay mo doon. Hinalagaan mo, ha? Tapos pagbuksan mo, wow, smell like hell. Kasi bakit nag-imbak ng basura? Sabi mo sa katabi mo, ang puso mo hindi para sa basura. Please, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, please be careful with your heart. Kaya nga sabi ng Bible, guard your heart. Because the wellspring of life comes out of our heart, within our heart. So love forgives freely, and then love protects unity. Love refuses to gossip, condemn, or divide. Ano po yung pagmamahal? Hindi yan nadadaan sa kwento-kwento at hindi nagko-condemn yung pag-ibig at hindi nagdi-divide yung pag-ibig. Yung pag-ibig, hindi niya ini-entertain yung gossip, yung chismis at hindi nagda-down ng tao at hindi nagdi-divide ng relasyon. It unites. Alam mo, concern lang ako. May sinabi siya. Ano sinabi niya? Ang sinabi niya, wag na lang. Tapos hindi mo sasabihin yan, sino paniniwala mo? Siya o ako. Kaya mo ganun. Sinabi niya, malakas ka daw kumain. Ha? Sinabi niya yun? Totoo naman, di ba? Hello? Bakit siya? Hindi kasi siya malakas kumain. Problema niya yun. So yung pag-ibig, hindi nagkukos ng problema, hindi nagkukos ng away, hindi nagdi-divide, kundi nag-unite. Amen po ba? It guards the peace of the body of Christ. Ibig sabihin, tayo yung kung merong guardians of the galaxy na palabas, tayo yung guardians of peace. In the body of believers, in the church, in our family. Sabihin mo sa katabi mo, from now on, you will be a peacemaker. You will no longer a troublemaker. Kamong palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka. This is very important. I want you to listen to this. When love reigns, bitterness
loses its power. I'll repeat that. When love reigns, bitterness loses its power. Kapag yung pag-ibig ang namayani at ang mas mahalaga at ang mataas ang level sa ating mga buhay, walang puwang sa puso natin ang paghihinanakit. Walang puwang sa puso natin yung pagkikimkim ng mga masasama. Amen po ba? Bitterness will lose its power when love reigns. Amen. Let love reigns. Mamaya, Jesus reigns. Amen po. So another thing, love reflects God's character. So God cover our sins with His love through Christ. So yung pag-ibig po, nagre-reflect po yan ng karakter ng Diyos. Kaya di ba, merong words or quotation, God is. So ang Diyos ay pag-ibig. So ibig sabihin, hindi Diyos yan kung walang pag-ibig. God is love. Siya ang simula at siya ang source ng pag-ibig. Kaya, if we did not receive the kind of love that God has prepared and has given us, we cannot give love to others. Kaya ang dami mong pinagdaan ng relationship na hindi nagtagumpay kasi bakit you are trying to give what you do not have. Amen? So, let us receive the kind of love that God has given us, and the expression of God's love is by giving Jesus the only begotten Son that was sent for us, to die on the cross, to save us. And, lahat po may nag-text sa atin. Ayan. So yun po yung klase ng pag-ibig na dapat na sumalamin sa ating mga buhay. God covers our sins with His love through Christ. Christ died for us while we are still sinners. True Christian's love mirrors God's forgiving heart. Ganda na ito. Ibig sabihin pala yung tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano na nagmamahal, yan po ay salamin ng puso na mapagpatawad, na reflection ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag pala mahirap po tayo magpatawad, hindi pa ganoon nagre-reflect yung puso ng Diyos sa atin. Di ba ano yung reflection? Di ba yun yung anino? Bakit may nag-reflect? Kasi merong object. Tama? Kasi wala namang magre-reflect eh. Di ba? Kung walang nandoon. So kung yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay ganap sa ating puso, magiging tunay at salamin kung paano tayo magbigay patawad sa iba. Kasi ganun din magpatawad ang Panginoon. Alam niyo ito, no? Ito yung challenge sa atin. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, keep loving when it's hard. Because that's what Jesus did for us. Di ba, ang hirap mahalin ang katabi mo pero minahal ni Lord. Ang hirap spellingin yan, pero kayang i-spell ni Lord. Minsan nga hindi mo maintindihan ang sarili mo pero si Lord iniintindi tayo Kaya mangyari nawa, mahalin natin ang bawat isa. Kung gaano tayo minahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Why? Listen to this. Love that forgives, it releases the offender. Kapag yung pag-ibig po, na nagpapatawad, inire-release po natin yung offender. Hello? At nire-release din natin yung ating mga sarili. Love that heals, it means
it restores the relationship. Love that reflects Christ, it means it shows the heart of God to the world. Naalala niyo yung bumaril kay kay Clark? Kirk, tama? Ano? Charlie. Charlie Kirk, di ba? Anong sabi ng asawa? Anong sabi niya? Yun ang bumaril sa asawa niya. Sa harap ng maraming tao, sabi niya, pinapatawad siya kasi ganun din ang gagawin ng asawa ko, sabi niya. Kasi that's the heart. It shows the heart of God to the world. When we can love the unlovable and even those people who have offended us so much. At siguro, isa sa pinakamalaking offension, pinatay niya asawa niya. Pero in public, he released forgiveness. That's the reason why the people umiyak sila Daming tao if you were able to watch it. Kaya kapatid, magbago ng lahat, wag lang yung pag-ibig mo sa Diyos. Wag lang, wag yun. Mabago na lahat. Wag yung pananampalataya, wag yung pag-ibig ni Kristo. Pangatlo, marami na pong nagte-text sa atin, unchanging commitment to God's Word. Yung ating mga commitment. No? Opinion change, but God's Word endures forever. Yung mga opinion po ay po pwedeng mabago. Hari ngayon, applicable, pero sa susunod hindi na. Pero yung salita ng Diyos, kailan po hindi magbabago yan. Everything in this world changes, but God's Word remains unshaken and eternal. Ano po sabi ng Matthew chapter 24 verse 35? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So ganun po katindi yung salita ng Diyos. Bakit tayo magtitiwala, maglalagak ng ating buhay at ng mahalalaga sa ating pamilya sa mga bagay na hindi naman nagtatagal? Bakit hindi natin ilagak, itodo ang ating paglilingkod, ang ating pagmamahal, pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita? Dahil nang pasimula, nandun ang salita, at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Jesus declared the absolute permanence of His Word. It will going to outlast time itself. So ibig sabihin yung salita po ng Diyos, hindi yan mawawala, hindi yan malalaos, hindi yan mawawala ng bisa, hindi yan wala lang, hindi makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya when we receive and when we believe the Word of God, it will going to happen in God's perfect time. Psalms 119, verse 89, your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Yan po yung sabi dyan. God's word is settled, stable, unaffected by trends or opinion. Ang salita po ng Diyos, settled yan. Stable yan. Hindi yan maapektuhan ng trend, hindi yan maapektuhan ng opinion ng tao. Hindi. Very stable and very established. Matatag. Yan po yung salita ng Diyos. Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Tandaan niyo mga kapatid, no? Yung salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Mabisa. Anong sabi ng Bible? Ang salita ng Diyos ay kahalintulad ng isang tabak na magkabila ang talim. Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos.
It can penetrate to the dividing soul and spirit. That's how powerful the Word of God is. That's how powerful yung ating mga commitment sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagkukumit dahil sinasabi ng ating bibig. Nagkukumit tayo kasi dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang bawat ating binibitawan ay nakabase hindi lang sa ating emosyon, hindi lang sa ating nararamdaman, kundi nakabase sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil kapag sinabi ng Diyos, sinabi na may mangyayari at may mangyayari. Mangyayari. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hanggang 3 lang muna po tayo ngayon. No? Meron pa pong kasunod to be continued. I believe, ngayon mga kapatid, patapos itong 2025, pero kailangan hindi mababago itong 3 na to. Mababago ulit yung taon, mababago ulit yung buwan, mababago ulit yung araw, bukas, anong araw tayo ngayon? 9, bukas 10 na, kinabukasan 11 na, diba? 12 na. Minsan naapektuhan tayo ng sitwasyon Yung pananampalataya natin, minsan unstable. So ito'y paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito. In this unchanging world, there must be unchangeable. That is our faith in God. That is our love for God. And that is our commitment to God's Word. Kasi yung salita ng Diyos, yan ang ating mapa. Yan ang ating life's manual. Di ba? Kapag hindi mo alam ang direksyon nung araw, kailangan kang bumili sa 7-Eleven or sa mga store na mayroong gasolinahan para bumili ka ng mapa. Ngayon, hindi na ganon. Magda-download ka ng Waze, magda-download ka ng Google Map para bigyan ka niya ng direksyon from your certain point of location to your destination. Bakit doon sa Waze sinusunod natin ang direksyon na kadalasan tinuturo tayo sa maling daan, sa maliit na iskinita, nagkakamali? Pero bakit ang mapa at guide ng ating buhay na ang salita ng Diyos ay minsan lang natin ito binubuksan? Ito'y paalala ngayon sa atin. Baka kaya dahil may nagbago sa'yo, kasi nabago to, pero hindi dapat to magbago. Kung meron ka mang dapat i-commit, kung gusto mong lumago at magpatuloy, naging matatag sa buhay pananampalataya, sa lakbayin mong kinakaharap ngayon, huwag mong baguhin ang commitment mo, ang pagtatalaga, pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. It is not just our direction, but it is our spiritual food that will make us strong, that will make us energetic to fight and to overcome those spiritual challenges that is in front of us. Let us give so much importance on this. Our faith will help us to believe and to experience the impossible. Whatever God allows you to see, if you can believe it, you can have it as long as you walk in the will of God. It will happen. Sometimes as we serve the Lord, as we grow, we are being wounded. We are being discouraged. We are in a battle sometimes sa sitwasyon mo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, buhay mag-asawa, buhay negosyante, buhay na nagtatrabaho sa pamilya. Minsan nakakasakit ka, minsan nasasaktan ka. Huwag yun ang mamayani, maghari sa buhay mo, kundi yung pag-ibig ni Kristo. Ilang beses tayong naging pasaway, ilang beses tayong tumalikod, ilang beses tayong nagtampisaw sa kasalanan,
Pero every time na bumabalik ka sa Diyos, bumabalik tayo sa Diyos, nandyan yung dalawang kamay niya na nag-aantay lagi sa atin. Ganun po yung klase ng Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord, kapatid. That is the kind of love that we should have. Amen. Tingnan natin, kapatid, baka mamaya wala na to yung wall. Nagkaroon na ng wall, parang naging makasarili na tayo. Kasi bakit hindi na yun yung love? Baka may wall na ng hindi ka na makapanampalataya kasi yung doubt nandyan na. Let us ask God to tear down the walls. Amen. Whatever walls that is hindering you to experience the miracles that God has already prepared, let us ask the Lord to tear down that walls. And if you can do it, tear down the walls. Amen? Amen? Kaya pala hindi na tayo nakakapag-evangelize kasi bakit hindi naganap yung pag-ibig ni Kristo? Kaya imbis na nahahabag tayo, naiinis na tayo. Amen? Kaya pala hindi tayo makapag-commit sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kinakabahan ka na sa future mo, sa future ng anak mo. Nakalimutan natin na ang Lord ang may hawak ng ating future. Amen? And when we serve God, God will not abandon us. God is fully committed to a life that is fully surrendered to Him. I'll repeat that. God is fully committed to a life that is fully surrendered to Him. So kapag ang life natin nakasurrender sa Diyos, committed si Lord sa iyo. Amen? Let us all stand. How is your faith? Kumusta ang pananampalataya mo? Palaban pa ba? O nagda-doubt ka na? Begin to doubt your doubt and begin to believe what God can do in your life. You are part of a broken family. Ayaw mo na mag-asawa kasi na-trauma ka na. May mga broken relationship kang pinanggalingan, na-hurt ka. Ayaw mo na. Dati ka ng Kristiyano o dati kang nasa cell pero pinanghihina ka ng loob dahil sa nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa finances mo. God is saying to you, just keep on trusting the Lord. Pananampalataya. Huwag mong isuko. Ilaban mo ang laban ng buhay mo ng buong pananampalataya. Amen. Can we sing that song? Tear down the walls, see the world. Is this something we have missed? Yes, Lord. Turn from ourselves, look beyond. There is so much more than this. And I don't need to see it to believe it. I don't need to see it to believe it. 'Cause I
Praise God. We will see the Spirit rising as the lost come out of hiding. Every heart will see the soul we have in you. For all the sons and daughters who were walking into darkness, you were calling us to lead them back to you. We will see the Spirit rising as the lost come out of hiding. Every heart will see this hope we have in you. Your love is glorious, glorious. Your love is changing us, calling us to worship in spirit and in truth, as all creation returns. Your love is glorious, glorious. Your love is changing us, calling us to worship in spirit and in truth, as all creation returns. Your name is Come on, lift up your voices. glorious, glorious. Your love is changing us, calling us to worship spirit and in truth, as all creation returns to you. Heavenly Father, we would just like to honor and thank you for the message that you've given us for particular afternoon. We pray, God, that even though this world is in past changing situation, these words, these three things that was preached to this very moment will not change. Our faith in you, our love for you, and our commitment to the Word of God will be intact, working, established in each and every hearts and lives of your people. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Everybody say, everybody say, everybody say with a loud amen. Praise God. Praise God. You may be seated.